Hindi makapaghain ng referral sa investigasyon kaugnay sa mga flood control project ang Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil kulang daw sila sa mga commissioner. Ayon po yan kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin. Ginasahan naman ng sakdal para sa mga kasong graft at malversation si Sara Diskaya at siyam na iba pa. Saksi, si Rafi Tima. Pasado alas 9 kaninang umaga, nang dumating sa Lapu-Lapu RTC Branch 27 sina Sara Diskaya, Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction at 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Doon sila binasahan ng sakdal para sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ibinasura ang motion to quash information at ang motion para ibalik ang mga akusado sa kustodiya ng NBI. Ibinasura rin ang hiling ng mga abogado ng mga akusado na ilipat sa ibang araw ang arraignment. Not guilty plea ang inihain ng mga akusado. Maybe we'll file a motion for reconsideration or petition for certiorari. So we will be moving forward without abandoning our remedies. We argued in our comment that the suspension issued by the court will be superfluous considering that my clients have already been preventively suspended by DPWH. But anyway, the court has its own mind, so we will be, I think we are also going to question that part of the ruling in our motion for reconsideration. Hindi nagpaunlak ng panayam si Diskaya at kanyang mga abogado. Sa February 3 ang pre-trial ng kaso. Nasa DOJ naman ngayong umaga si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa abogado niya, walang katotohanan ang mga lumabas na ulat na nag-recant o binawi niya ang kanyang mga pahayag sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa Sandigan Bayan, ibinasura naman ng 5th Division ang urgent motion for reconsideration ni dating Congressman Zaldico laban sa pagdeklara sa kanya bilang pugante at pagkakabasura ng kanyang passport. Sa pinakahuling impormasyon ng DILG, nasa Portugal si Ko at pinaniniwalaang meron siyang Portuguese passport. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, nag-utos na si Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang mga paraan para maibalik si Ko sa bansa sa lalong madaling panahon. There is the Interpol, there is the United Nations, there are other agencies which we can pass through. So pinapag-aralan niya sa amin kung paano gagawin. Ang mga sasakyan namang iniuugnay kay Ko at kinumpiska nitong Huwebes, nananatili sa kustodiya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, kung mapapatunayang pag-aari ni Ko ang mga sasakyang nakapangalan sa ilang kumpanya, malaking tulong ito para mapalakas ang kaso laban sa dating kongresista. Ang titignan mo dyan, ano ba yung mga kontrata na nakuha ng company na yan? Di ba? And then, kailan na-acquire yung sasakyan? So, dahil company yan, anong pinambili ng sasakyan? Natuntun daw ang mga sasakyan dahil sa sumbong na isang sibilyang nagtungo sa kanilang opisina. Hindi na idinitalya ang pagkakakilanlan ng nagbigay ng tip. Panawagan ng ICI, tularan siya ng iba pang may nalalaman sa mga ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Kung yung mga nakakaalam, ganun din ang gagawin, mapapabilis talaga yung asset recovery natin. Sa ngayon, di raw makapagbigay ng referral ng ICI kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Kulang daw kasi sila sa commissioner. Sa mga original na commissioner ng ICI, si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lang ang natira matapos mag-resign sina Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Hindi raw sila apektado ng balibalitang mabubuwag sila. Pero susulat sila sa palasyo para tanungin kung maipapalit sila sa mga nagbitiw na commissioner. Wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo kundi pagpatuloy pa rin ang kanilang mandato. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.